Magandang hapon. Madalas nating isipin na ang pagkasira ng ngipin o cavities ay sa matatamis na pagkain lang nakukuha. Pero sa maling pag-aalaga ng ngipin, may mas malalim na problemang nakaamba. May report si Barbie Mulak. Taliwas sa alam ng marami, hindi lamang sa matatamis na pagkain nakukuha ang cavities o pagkasira ng ngipin. Ang pangunahing sanhi ng cavities ay ang tinatawag na plaque. Ang plaque ay nabubuo sa loob ng 12 oras pagkatapos kumain. Kapag hindi ito regular na natatanggal, ang plaque ay kakapitan ng napakaraming bakterya. Yung cavities or just yung pagsira sa ipin or gum disease. Ibig sabihin nun, yung mismong gilagid na nakapaikot sa ipin, dugo ng dugo siya o kunwari mo namamaga. Isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng mga may sira ang ngipin sa Southeast Asia. Bata man o matanda, maaaring maging biktima ng cavities at kapag hindi natanggal ang cavities, pwede itong mauwi sa ilan pang malalang problema sa bibig. Always wise to brush at least 3 times a day or every time after meals. Sa research ng Mayo Clinic, nakasaad ang ilan sa mga komplikasyon ng pagkakaroon ng cavities. Pagnananas sa ngipin, pagkabungi, problema sa pagnguya, pamamayat o pagkahulog ng katawan, at nakamamatay na impeksyon. Pero pwedeng maiwasan ang pagkakaroon ng cavities. Sinasabi namin is gamitin niya, di ba, yung toothbrush in a circular manner. Every 3 months of changing the toothbrush is also very effective. Makatutulong sa tamang paglilinis ng ngipin ang toothbrush na may crisscross bristles para maalis ang makapal na plaque. Para sa Pamilya On Guard, Barbie Mulak. Gumamit ng sipilyo na may crisscross bristles para makatulong sa pagtanggal ng plaque. Ako si Nina Corpus para sa Pamilya On Guard Plaque Exposing.